Ang espasyo sa loob ng Vitality Space at sa labas ay tila magkasabay ang oras. Nang ibinalik ni Yuzio si Linga palabas, lahat ay nalulukob pa rin ng kadiliman, walang pinagbago. Ang malamig na hangin ng lambak kapag nakatayo sa ilalim ng willow tree, ay mas malamig pa kaysa dati. Ngunit si Linga ay nanatiling nakatayo, nag-uulat ng kasalukuyang sitwasyon sa boss. kaya 2 buwan mula ngayon, magpapatawag ang sangkatauhan ng isang pandaigdigang komperensya, tanong ni Yuzio. Opo, sagot ni Linga, seryoso ang mukha. Dahil mga 10 araw na lang ang natitira bago ang spiritual energy tide, hindi alam kung ano ang magiging anyo ng mundong ito pagkatapos. Para kay Yuzio, mas optimistiko siya. Lahat ng maaaring ihanda ay handa na. Kaya't taos-puso siyang umaasa na sa panahong iyon, maitutulak ng spiritual energy tide silang lahat paakyat sa rank 4. Tinitingnan ng paligid, nag-isip ng malalim si Yuzio. Nitong mga huli, ang Ling power na nagmumula sa buwan ay palakas ng palakas. At biglang naisip iyon, tiningnan niya ang buwan na laging bilog sa kalangitan ng misty Great Mountain, bigla siyang nagkaroon ng isang mapangahas na ideya, maaari kayang itanim ang laurel seed sa buwan. Gamit ang lakas ng buwan para lumago ang buto nang hindi na niya kailangang magbuhos ng Ling power o mag-alaga ng husto. Tinitingnan ng maningning na liwanag ng buwan sa itaas, inisip ni Yuzio na batay sa kanyang kasalukuyang kakayahan, ang pagtutok ng lahat ng Ling power sa ugat ng puno sa kalawakan ay hindi naman ganoon kahirap. Noong nakaraang 3 taong tulog niya, nakapag-develop na rin siya ng mga bagay na kayang umabot sa bagong taas. Sinabi at ginawa, inilabas ni Yuzio ang isang ugat ng puno na iba ang kulay kaysa sa iba pa. Ito ang dahilan kung bakit siya nahulog sa malabong estado sa loob ng 3 taon noon, dahil sa babala ng system, pinilit niyang paabutan ang kanyang mga ugat sa kawalan, hukang. Nang walang takot na isipin ni Linga na siya'y nagpapantasya, simpleng sinabi ni Yuzio sa kanyang, na walang anak, pupunta ako sa buwan. Hindi siya sumagot, tahimik lang na tiningnan si Yuzio na nakatingin sa malayo. Kung makakarating ba siya sa buwan o hindi, sa totoo lang, hindi niya alam. Ang ugat na ito nahugis ahas na may karit ang kanyang tanging pag-asa, at ito ang nag-iisang ugat na may ganoong kakayahan. Subukan para malaman. Inilipat ni Yuzio ang kanyang kamalayan sa lilang ugat na parang ahas. Sumitsit ito na parang totoong ahas na dumidila, tapos ay biglang pumailan lang pataas, patungo sa malawak na kalangitan. Ang ugat ay unti-unting lumaki hanggang sa maging kasing laki ng ilang pinagsama-samang willow tree. Lumipad ito ng palayo, hanggang sa ang mga dahon ng puno kasama ang misty forest ay mabilis na naging isang maliit na berdeng tuldok na lamang. Ang oras sa himpapawid ay tila huminto. Bawat segundo, ang lilang ahas ni Yuzio ay nakakalipad ng ilang dosenang kilometro. Gayunpaman, mula sa lupa, mukhang napakalayo pa, isang bahagi pa lang ng distansya ang nalalakbay. Hindi malinaw kung gaano katiyak ang boss na magtatagumpay, ngunit naniniwala si Linga na kaya niya ito. Nakatingala ang kanyang mukha, puno ng pag-asa. Ang 3 taong tulog, tiyak na nakapag-ipon na si Master ng sapat na enerhiya para maabot ang kawalan gaya ng nais niya. Ang ugat ni Yuzio ay dumaan sa hanay ng mga bundok ng yelo na kasing bilis ng isang bulalakaw, ngisaw-bang, na dumaan, nag-iwan ng ilang tuldok ng Ling power sa kumikinang nakalangitan sa itaas. Mabilis siyang nakaalis sa bulubunduking lugar, tumawid sa kalangitan kung saan naninirahan ang mga tao sa kontinente. Ang lahat ng nakakita sa tanawing iyon ay napasigaw, ano yun? Sa simula, mukha itong bulalakaw, ngunit ang landas ng bituin na ito ay hindi nawala. Patuloy lang itong lumitaw sa kalangitan. Ang ulo ng ahas ni Yuzio ay unti-unting nakita na ang paligid niya ay puro na lang mga bituin, vitinto. Ang tanawin sa ibaba ay humalo na sa mga ulap, hindi na makilala. Ilang minuto pa, paglingon muli, ang Earth ay mga nagkalat na tuldok na lang ng liwanag mula sa mga ilaw. Nakalabas na siya sa atmosphere. Nagsimula na niyang maramdaman ang sarili sa zero gravity zone ng kalawakan. Kakaiba talaga.
Sa unang pagkakataon, ang pakiramdam na gamitin ang sariling mga mata para tingnan ang lugar kung saan siya nabubuhay ay nagdulot ng kakaibang pakiramdam. Hindi tulad ng tao, siya ay isang puno. Kung na-reincarnate siya bilang tao sa mundong ito, hindi kailanman magkakaroon si Yuziyu ng kakayahang umabot sa mga ulap, paano pa kaya ang lumabas sa kalawakan? At lalo na ang umakyat sa buwan para makipaglaro kay Xiang'e, diyosa ng buwan sa alamat ng Chino. Malapit nang makarating, ngunit sa isip ni Yuziyu, iniisip pa rin niya, ito ay isang bagay na sa buong nakaraang buhay niya ay hindi niya kailanman pinangarap na gawin, ngunit sa buhay na ito, nagawa niya. Bam! Itinapak ang mga paang, may litid ng ugat pababa. Nagsimulang humakbang si Yuziyu sa ibabaw ng buwan. Dito, hindi niya kailangan ng spacesuit o ano paman. Ang mga ugat na tumusok sa ibabaw ay nagbigay sa kanya ng lakas para makapaglakad ng madali. Mula sa anggulong ito, mukha siyang isang malungkot na mutated tree sa isang tuyot na lupain, nakatingin sa kanyang tahanan, Earth. Hindi maiwasan ang pakiramdam ng pangungulila. Kahit nakarating na, naramdaman ni Yuziyu ang pagod. Napakahaba ng biyahe, maraming lakas ang nagamit para makarating ng ganito kalayo, para lang magtanim ng iisang laurel seed. Kinuha niya ito, pinagmasdan, at tahimik na banilinan, simula ngayon, ito na ang iyong tahanan, ang lugar kung saan ka mabubuhay. Mag-ugat ka at sumibol dito. Matapos itanim ang buto, tumayo lang si Yuziyu doon ng ilang sandali, nakatitig sa buwan na walang laman maliban sa kanya. Ang pakiramdam ng pag-iisa ay palaki ng palaki. Habang naglalakad siya sa buwan, ang pambihirang tanawin ay napuno sa mga telepono at kamera ng sangkatauhan. Nagtaka sila, anong nilalang iyon na kayang lumipad diretso sa buwan? At hindi lang basta umakyat doon, nakakapit pa ang katawan sa Earth? Ang mga istasyon ng balita ay nag-ulat ng husto tungkol sa kaganapang ito. Lahat ng palabas sa TV, pati na ang isang mahabang Indian drama, ay pinutol para sa breaking news. Sa kasalukuyan, ipinapalabas sa panggabing balita para sa inyo, sa kalangitan, kamakailan lang ay lumitaw ang isang hindi kilalang nilalang. Ayon sa mga tsismis sa kalye, isa itong dambuhalang sawa. Kapag ang balita ay nag-uulat na ng tsismis, ibig sabihin, ang gobyerno mismo ay walang alam kung anong halimaw iyon. Sa gitna ng nagkakagulong mga tao sa kalye, may ilang mga lasinggero mula sa isang lugar sa Vietnam. Napapunta sa tindahan. Walang sawang ganyan kahaba. Nagloloko lang ang reporter. Pero, mukhang masarap ang karne niyan. Bigyan mo sila ng isang piraso at isang case ng beer, baka ihawin nila ito at ubusin lahat. Paglipat ng eksena sa ibang lugar sa Earth, sa ilalim ng kumikinang na kalangitan ng Milky Way, may isang hanay ng mga bangin na walang puno o damo. Ang lugar na ito pala ay isang magandang lokasyon para obserbahan ang mga paggalaw sa kalangitan dahil hindi ito naabala ng artipisyal na liwanag. Habang tahimik, biglang umugang ang mga bato. Mula roon, lumitaw ang isang malaking tipak ng bato na hugis isang maskuladong lalaki na bumabangon. Tumingin siya sa direksyon ng buwan. Sa malalim na boses, nagkomento siya, iyan ay tiyak na mula sa Titan Clan. Sa tiyak na tono, nagtapos siya, iyan ay tiyak na ang propeta ng mga Titan. Sa wakas, lumitaw na siya. Hindi malinaw kung maganda ba ang paningin ng taong bato na ito. Mula sa ganoong kalayong distansya, agad niyang nasabing kakilala iyon. Habang ang buong Earth ay nagkakagulo tungkol sa kakaibang nilalang na lumapag sa buwan, si Yuziyu ay mag-isang matiyagang ibinaon ang buto ng laurel tree. Nasiyahang bamulong, ayan, ganito muna sa ngayon. Ang buwan ay puno ng ling power ng elementong yelo. Sayang lang at hindi sapat ang kanyang ling power. Mula nang tumapak siya rito, lahat ng kilos niya ay napakaingat. Pinilit niyang i-explore pa ang lugar na ito ng kaunti, ngunit hindi na kaya. Tapos na ang trabaho. Hindi na maaaring magtagal pa. Desididong umikot si Yuziyu at bumalik sa planetang Asol. Mas mabilis pa ang pagbalik kaysa sa pagpunta. Nang si Yuziyu ay naglakbay ng malayo para makarating sa buwan, ang buong mundo ay nayanig. At ang balitang mula sa malayo na nawawala ang Mermaid Queen ay nagdulot ng hindi maliit na panganib sa ilalim ng dagat. Dahil sa maraming kaganapang tulad nito,
Ang oras ng paghihintay para sa komperensya ng sangkatauhan ay napaikli mula 2 buwan patungo sa 3 araw na lamang. Sila ay natipon na ng kumpleto para pag-usapan ang mga plano sa pagtugon. Pangunahin ay dahil sa kwento ng isang ahas na kalahating totoo, kalahating hindi, na hindi malaman kung saan nanggaling ngunit mayroon ng lakas ng rank 4, na nagparamdam sa lahat ng tao at mutated beasts ng panganib na nakaabang para lamunin sila. Si Linga naman, hindi na kailangang sabihin, pagkakita pa lang kay Yuziyu na bumalik, sumigaw agad sa tuwa, Master. Ang galing ninyo, nakalipad kayo sa buwan ng mag-isa? Oo nga, mukha ngang astig, pero pagod na pagod ako. Ang mukha niya ay humihingal, basang-basa ng pawis, mukhang pagod na parang bagong panganak. Ang mga tao, para makapunta sa buwan, kailangang maghanda ng mga rocket at kung ano-ano pa. Siya, isang lipad lang, nandoon na agad. Ubus na ang kanyang link PowerPoints. Ngunit ang maganda, kapag tinitingnan niya ang buwan ngayon, masaya si Yuziyu. Mayroon na siyang puno ng banyan, simbolo ng tahanan, nayon sa Vietnam, na itinanim doon. Bumulong siya, ngayon, nararamdaman ko na rin ang link power na inilalabas ng laurel. Tiningnan ito ni Linga at napasinghap. Mula rito, nararamdaman din ni Master ang aura sa buwan. Talagang, iba ang nakatapak na sa buwan. Habang nasa ihip ng hangin ng gabi, biglang may isang maingay na kwak. Na lumitaw, sinisira ang lahat. Bakit ang daming hindi nagpapalam na dumarating ngayong gabi? Tumingala si Yuziyu. Si bago pa siya makapagtanong, nag-aalalang nagsalita si Linga, hindi ba't siya ang naka-assign sa pagpapatrolya sa dagat kasama si Alio? Bakit bigla siyang bumalik? Dahil may nangyari. Lumapag si Duzon malapit sa willow tree, sumisigaw sa mukha ng Master, hindi maganda. Hindi maganda, Master, para siyang isang bangungot na alarm clock. Pagdating pa lang, nakabuka na ang bibig at sumisigaw ng ganito, alam nang hindi maganda ang balita. At nang marinig ito ni Yuziyu, nanlaki rin ang kanyang mga mata. Hindi ba't masyadong maaga ang balitang ito kaysa sa inaasahan? Ang asul na dagat kaninang tanghali ay nagkaroon ng nakakatakot na mga alon. Ang mga alon ay humahampas na parang may isang bagay mula sa ilalim na naghihintay na lumabas. Tama nga ang iniulat ni Duzon, isang dambuhalang anyo na may makapal na itim na baluti ang biglang lumabas mula sa tubig. Napakalaki nito na natakpan nito ang bahagi ng liwanag sa himpapawid. Tanging isang ulo na puno ng mahahabang galame, bigete at isang mata na puno ng nakakatakot na kapangyarihan ang makikita. Ang katawan sa ibaba ay umiikot kasama ang mga paa, ito ba ay isang dragon? Kagabi, si Duzon ay nagkwak-kwak sa mukha ng boss, Deep Sea 7 Kings ay malapit nang umakyat sa rank 4. Ang mga barkong pandigma ng sangkatauhan ay dumating na. Mukhang maglalaban ang 2 panig, ngunit hindi pala. Nang ibuka ni Duzon ang kanyang mga pakpak sa kalangitan, napansin niya ang maalong dagat. Salungat sa direksyon ng mga along papasok sa pampang, maraming barkong pandigma ng sangkatauhan ang dumidiretso palabas sa karagatan, hudyat na ang digmaan sa pagitan ng sangkatauhan at ng Deep Sea King ay malapit nang magsimula. At ang taong nakatayo ng mayabang na may anyong Egyptian mummy, si Ur ang siyang commander ng labanang ito. Mukhang siya ang na-assign pagkatapos ng biglaang pulong ng mga tao. Ipinakikilala muli sa inyo, ang rank 3 superhuman na si Ur ay isang dalubhasa sa pagkontrol ng magnetic field, handa nang makipaglaban sa Deep Sea King. Vùng biển của Liên bang Tự do hôm nay dậy sóng dữ lắm đây, hàng dài những chiếc tàu chiến nối đuôi nhau xuất hiện trên mặt biển, đủ các loại từ tàu thăm dò cho đến tàu sân bay loại mới nhất, tân tiến nhất cũng đem ra dùng cả, tất cả là để bọn họ đối phó với con thú duy nhất mà thôi. Bên Liên bang Hoa Hạ cũng không khác gì, từ khi cuộc họp nhân loại được tiến hành khẩn cấp xong, bên họ liền chuẩn bị lực lượng hải chiến ra khơi ở một hướng khác ngay Táp Lự. Vưu Nhĩ Dương khuôn mặt chỉ có đôi mắt là không quấn băng nhìn xa xăm ra bên ngoài khung cảnh đại dương. Đáng lẽ càng ra khơi xa ta càng cảm nhận sự tinh khiết, nhưng giờ đây anh ta chặt lưỡi không vui, bởi ngay cả biển lúc này cũng bốc mùi hôi thối. Chẳng phải nói ẩn dụ hay gì cả, sự thật là rất nhiều xác động vật biển chết đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Chúng chết có lẽ đã vài ngày, có con mới chết gần đây, trên thân hình đang dần tím tái đi đầy những vết xước của cuộc chiến nào đó đã lấy đi mạng sống.
Đừng suy ngẫm, vùng biển phía trước phát ra một cột ánh sáng khổng lồ. Từ chỗ Liên bang Tự do nhìn đến thấy rất rõ nó là linh lực đang xuyên qua tầng mây, báo hiệu một kẻ nào đó sắp đột phá. Vưu Nhĩ không còn thời gian ngắm biển nữa, anh ta nghiêm túc đưa mắt nhìn xa xăm, đoán định có vẻ là phía trước rồi bèn cho toàn bộ tàu chiến dừng lại. Nói với thuộc hạ đằng sau lưng đã đứng im lặng đợi lệnh một lúc lâu, Vưu Nhĩ muốn tất cả mọi người dừng hành động lại đã, ta đi phía trước quan sát một chút. Nói xong anh ta phóng véo người đi giữa không trung, không khác nào siêu nhân mặc xịp trong truyền thuyết cả. Lý do Vưu Nhĩ phải một mình tiến lên trước xem xét tình hình thay vì bảo tất cả tiếp tục di chuyển sát mục tiêu chính là những con hải thú bất thình lình đứng phát dậy chắn giữa anh ta và cột sáng linh lực kia. Vưu Nhĩ đã bị bao vây bởi đủ loại hải thú to lớn, bốn phía của anh ta đều là hải thú đang nhìn mình chòng chọc. Đến ánh sáng cũng vì chúng nó mà giảm hẳn đi mấy phần, nhìn phát biết ngay hải thú sẽ tấn công bất kỳ kẻ nào có địch ý muốn đến chỗ Thâm Hải Vương. Mấy cái mỏ đầy răng nanh lởm chởm há lớn về phía Vưu Nhĩ, anh ta đoán định bọn chúng muốn cản, nếu không dấn thân vào nữa hải thú nhất định sẽ không đuổi theo, cũng không cố giết cho bằng được. Nhưng hôm nay Vưu Nhĩ nhất định phải vào nhìn Thâm Vương Hải cho bằng được và giết nó đấy thì sao nào. Mắt anh ta lóe lên tia thâm độc, nhẹ nhàng dùng hai ngón tay áp vào thái dương nơi chứa nút bấm của bộ đàm, nói đơn giản, khởi động tên lửa linh lực đi. Một mình Vưu Nhĩ vẫn có thể thoát ra khỏi đám dị thú này, nhưng chiến đấu cực mất sức. Mình có công nghệ sao lại không sử dụng nó chứ? Phòng tác chiến vì một câu lệnh của Vưu Nhĩ mà sốt sắng cả lên. Trên màn hình hiện ảnh khởi chạy tên lửa linh lực, bàn phím theo đó mà sáng lên màu đỏ. Tất cả mọi người đều tập trung cao độ vì không giống như trước đây, mỗi lần chỉ phóng được một quả tên lửa duy nhất. Liên bang Tự do giờ có thể cho phóng cả chục trái tên lửa một lần. Đám hải thú chìm trong cơn mưa bom, đau đớn quằn quại trên mặt biển khiến nơi này thành một mớ hỗn độn khó tả. Chuyện lớn như vậy rất nhanh đã tới tai Liên bang Hoa Hạ. Chị gái tóc mái chia đôi này cầm tờ báo cáo lên, vẻ mặt nghiêm trọng báo với sếp Liên bang Tự do đã khởi động tên lửa rồi. Dù hải phận nơi Hải Thâm Vương ở không thuộc Liên bang Hoa Hạ, nhưng sau cuộc họp nhân loại vừa rồi, ý chí của tất cả đều đã hòa chung thành một như nhau. Quyết định bên phía chúng ta cũng kích hoạt tia laser vào việc đi. Thế giới này không thể có thêm sinh vật siêu phàm rank 4 nào nữa. Vậy là cái bóng đen vò từ biển lên sắp phải đối đầu với hầu như toàn bộ lực lượng hiện đại của nhân loại. Không biết nó có rõ những hiểm nguy mình đang chuẩn bị đương đầu không nữa. Hải Thâm Vương hiện tại đang ở rank 3 đỉnh cao với bộ dạng ngổ đét, trông như một thần long trong truyền thuyết mà chuyện cổ tích dân gian hay kể. Mặt biển xung quanh nó đột ngột tối sầm, biển dập dềnh dấu hiệu hung hãn như sắp có biến gì đó lớn lắm. Quả nhiên tia sét từ khắp nơi trên không trung đánh ầm vào chỗ con Thẩm Hải Long, nhấc bồng nó lên không trung, tách ra khỏi mặt biển đang vì sấm sét mà dậy sóng ầm ầm. Nó lãnh một phát 3 cú sét giáng xuống mà vẫn còn khỏe chán, há lớn miệng gầm lên thách thức, đến đây đi thiên kiếp, ngày hôm nay ta nhất định phải đột phá lên rank 4, cho thêm 4 cái thiên kiếp nữa vẫn cứ là ok. Bây giờ phe con người mà không xử nó thì còn đợi bao giờ nữa. Còn dị thú đã lao người ra khỏi mặt nước, trở thành mục tiêu hoàn hảo để tia laser bên phía Liên bang Hoa Hạ khóa chặt. Bên phòng tác chiến của họ cũng nhốn nháo cả lên, áp lực tăng cao hơn phòng công tác của Tự do một chút, vì tia laser chỉ có duy nhất một cái thôi, nếu đánh chật nhuệ khí của con người sẽ giảm xuống. Bắn đi. Vệ tinh ngoài trái đất của Liên bang Tự do phóng véo một cột laser sáng chói vào điểm đã được chọn trước đó, xuyên qua bầu khí quyển, rạch mây mù. Đang hứng chịu thiên kiếp khá ngon lành, chợt Thâm Hải Vương thấy mây trên đầu của mình bị xuyên thủng, một thứ gì đó dễ mây chui ra lóe lên một chút ánh sáng mặt trời. Nó trợn tròn con mắt, chưa kịp hiểu gì, toàn thân đã tắm trong cột laser khổng lồ của Liên bang Hoa Hạ. Cái thân rồng gồng mình chịu đựng sức mạnh đốt cháy dị thú, nó thế mà liên tục gầm gào kiên quyết chống cự. Hàm răng Hải Thâm Vương siết chặt, lông và râu dựng đứng cả lên, mắt nó trắng dã cho thấy cột sáng này không phải dạng vừa đâu. Chẳng rõ nếu so sánh laser và sấm sét thiên kiếp, thứ gì hơn đây. Luồng sáng màu tím của Vưu Nhĩ đang băng qua đại dương rất nhanh đã gần tiếp cận đến nơi tia laser đang làm món rồng nướng. Anh ta mới xử xong dị thú vùng biển mới tới, không thể ngờ đã thấy tia laser của Hoa Hạ ở đó sẵn rồi. Xem ra tất cả mọi người đều rất sợ siêu phàm rank 4 đó được sinh ra, vũ khí gì cũng chơi tới. Mà vừa đúng ý Vưu Nhĩ quá, anh ta đang có một bộ sưu tập tên lửa linh lực mang theo mình bằng khống chế từ trường từ nãy đến giờ, rất thích hợp để cùng tham chiến. Gần trăm quả tên lửa linh lực vậy mà được một tay Vưu Nhĩ điều khiển ngon ơ. Chúng được anh ta dàn ra san sát nhau chuẩn bị phóng xuống hợp lực với tia laser đánh chết con dị thú đang tiến cấp. Thâm Hải Vương đang chống cự tia laser đột nhiên thấy rất nhiều luồng linh lực lạ đang áp sát mình. Khi nhìn lại bản thân đã trở thành đối tượng bị thủ tiêu, toàn bộ tên lửa linh lực đều đang nhắm vào mình. Ầm, véo, tiếng nổ tiên tiếp vang lên trên mặt biển nhưng đạn linh lực vẫn cứ thế nối đuôi nhau lao vào ầm ầm. Mục tiêu không thấy đâu nhưng Vưu Nhĩ vẫn tiếp tục ném. Chỉ cần mỗi viên làm chóc một mảng da con dị thú thôi là con người đã có cơ may. Còn đạn linh lực là Vưu Nhĩ còn cười sung sướng lắm, anh ta hất nhẹ tay đã khiến cả chục tên lửa bắn vào cùng một lúc. Biển xanh chẳng mấy chốc chỉ còn thấy ánh lửa cùng khói bụi mịt mù, tiếng ầm ầm rền vang mãi. Vưu Nhĩ tập trung hết lực để truyền được số tên lửa đến nơi chúng cần đến, chỉ đơn giản vì sóng linh lực của Thâm Hải Vương vẫn còn đó, nó chưa chết được đâu. Dội bom cỡ đó mà nó vẫn sống. Liên bang Hoa Hạ gấp rút cho vệ tinh laser tiếp tục nạp năng lượng, chuẩn bị phóng xuống cùng ông bạn hàng xóm xử lý con rồng này. Chị tóc dài ra chiều kiên quyết lắm, bất cứ giá nào cũng phải ngăn cản con dị thú kia lên cấp. Dội đi, dội bom, dội laser cái gì cũng được, có gì dùng đó, nhất định phải dồn nó vào chỗ chết. Thế là nòng laser lại phóng véo một lần nữa vào mục tiêu đã được chỉ định. Liên bang Hoa Hạ cứ bắn cho đến chừng nào hết thì thôi. Hết họ lại nạp đạn bắn tiếp. Từ xa nhìn lại chỉ thấy một thân rồng uốn éo trong cột sáng khổng lồ.
Tia laser đương nhiên có sức công phá lớn hơn hẳn, tiếng gào rú khủng khiếp của Thâm Hải Vương vang vọng ba bề bốn phía, mặt biển dưới chân hất lên từng cột cao đến chục mét, đổ nước biển ào ào vào Vưu Nhĩ đang quan sát tình hình. Nhờ có kỹ năng điều khiển trọng lực độc đáo, anh ta có thể cưỡi không khí quan sát trận chiến, nhưng sao hai bên liên bang đã dội bao nhiêu loại đạn rồi mà luồng linh lực của con thú kia chỉ có tăng chứ không có giảm vậy. Bởi vì Thâm Hải Vương còn sống, ánh mắt nó lóe lên đầy đe dọa qua lớp khói bụi, cực kỳ trầm tĩnh gào một tiếng lớn, khi xuất hiện hoàn toàn đã thay ra đổi thịt thành một con dị thú mấp mé ranh 4 ngầu đét. Nhất định là cái tên con người này đã chỉ huy cho bao nhiêu loại đạn đến đánh mình. Thâm Hải Vương há miệng chúi về phía Vưu Nhĩ như đe dọa nhưng anh ta có sợ đâu. Vưu Nhĩ chỉ cảm thấy bực tức vì vũ khí con người không hề có tác dụng khỉ gì với cái tên trước mặt này, mà giờ đây chắc chắn nó sẽ phản công một khi phát hiện ra ta. Quả nhiên Thâm Hải Vương không nhiều lớn, há lo miệng bắn ra thẳng một cột linh lực sáng chói, định nướng chính đối thủ ra cho ngay trong một đòn. Vưu Nhĩ vọt tới đâu, con rồng há miệng bắn cột sáng linh lực dí theo đến đó. Đám người liên bang xem tình hình trực tiếp chiếu về Hoang Sờ Mang, Vưu Nhĩ sống thì tốt nhưng chủ yếu là Thâm Hải Vương vẫn đang mạnh lên rất nhiều. Mục tiêu vẫn chưa bị tiêu diệt, linh lực vẫn đang tăng lên. Khỉ thật, cứ thế này nó sắp đột phá lên rank 4 mà nhân loại không thể cản nổi rồi. Chị ta nghiến răng ken két chửi khốn kiếp, phải dùng đến loại sức mạnh nào con người mới xé xác được nó ra đây. Đừng lúc vùng biển khu Thâm Hải Vương đang cực kỳ hỗn loạn, cách đó rất xa, nơi mặt biển chỉ bị ảnh hưởng nhẹ mà dập dềnh đôi chút, có một dị thú nào đó đang theo dõi trận chiến. Còn rắn hư không sau khi đi khám phá mặt trăng chán chê, trồng hạt giống các thứ xong giờ đang cuộn một thân khổng lồ trên mặt biển. Nó ở đây cùng với cô gái trong lớp áo choàng đã được một lúc lâu, nghe báo Thâm Hải Vương chuẩn bị ăn đòn là hai chủ tớ đã ra hóng hớt rồi. Tiểu Thanh Thâm thì gọi chủ nhân à, chúng ta vẫn không lên giúp sao? Một mình Thâm Hải Vương đối phó với hai sức mạnh liên bang một lúc không phải chuyện dễ dàng, sợ là nó ngỏm trước khi lên rank 4 mất. Ngu Tử Du khét miệng, chỉ bảo ngắn gọn đừng vội vàng, để bọn họ đánh nhau một lát đã. Cô nhíu mày đưa ra giả thuyết, lỡ nó đột phá thì sao? Bọn họ sẽ không cản trở Thâm Hải Vương đột phá lên rank 4, củng cố lực lượng dị thú tốt lên, nhưng Ngu Tử Du và cô đến đây là để thu phục đám hải thú, đáng lẽ phải cứu nó trong lúc dãy này khổ sở nhất để đem về dưới trướng mới đúng chứ. Đột nhiên miệng con rắn há lớn, Ngu Tử Du đồng ý làm theo, vậy hãy để hư không chi xà này đi thăm dò thực lực đi. Hắn há lớn cái miệng, bên trong đã hình thành cấu trúc hoàn toàn giống hệt một con rắn, đâu còn chút vết tích nào là từ rễ cây hóa thành. Mukhang lahat ay takot na maisilang ang rank 4 na superhuman na iyon. Kahit anong armas, gagamitin. Sakto naman ito sa gusto ni Yor. May dala siyang koleksyon ng Link Power missiles gamit ang kanyang magnetic field control mula pa kanina, na napakaangkop para sumali sa laban. Halos 100 Link Power missiles, ngunit kayang-kayang kontrolin ng isang kamay ni Yor. Inayos niya ang mga ito ng dikit-dikit, handa ng ibagsak para makipagtulungan sa laser beam na patayin ang mutated beast na nag-a-advance. Ang Deep Sea King, na lumalaban sa laser beam, ay biglang nakaramdam ng maraming di pamilyar na daloy ng Link Power na papalapit sa kanya. Nang tingnan niya, naging target na pala siya para lipulin. Lahat ng Link Power missiles ay nakatutok sa kanya. Boom! Whoosh! Sunod-sunod na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa ibabaw ng dagat, ngunit ang mga bala ng Link Power ay patuloy pa ring sunod-sunod na bumabagsak hindi makita ang target, ngunit patuloy pa ring naghagis si Yor. Basta bawat isa ay makatanggal ng isang piraso sa mutated beast, may pag-asa na ang mga tao. Hanggat may bala pa ng Link Power, masayang-masaya si Yor. Isang nang-ihip lang ng kamay, 10 missiles agad ang sabay-sabay na tumama. Ang asul na dagat ay hindi nagtagal at natabunan na lang ng liwanag ng apoy at makapal na usok at alikabok. Ang mga ugong ay patuloy na umalingaw-ngaw. Itinoon ni Yor ang lahat ng lakas para maihatid ang mga missiles sa kailangang puntahan. Simpleng dahilan, ang Link Power wave ng Deep Sea King ay naroon pa rin. Hindi pa siya patay. Sa kabila ng ganoong karaming bomba, buhay pa rin siya. Ang Huaxia Federation ay nagmamadaling i-recharge ang laser satellite, naghahanda ng magpaputok kasama ang kanilang kapitbahay, Free Federation, para tapusin ang dragon na ito. Ang babaeng may mahabang buhok sa control room ng Huaxia ay napakadeterminado. Kahit anong mangyari, kailangang pigilan ang mutated beast na iyon sa pag-akyat sa rank 4. Bombahin, laser in, kahit ano, kung anong mayroon, gamitin. Kailangang itulak siya sa bingit ng kamatayan. Kaya't ang laser cannon ay muling humagibis patungo sa itinakdang target. Ang Huaxia Federation ay patuloy na nagpapaputok hanggang maubos. Kapag naubos, magre-reload sila at magpapaputok ulit. Mula sa malayo, tanging isang anyo ng dragon na umiikot sa loob ng dambuhalang haligi ng liwanag ang makikita.
Ang laser beam, syempre, ay may mas malaking pinsala. Ang nakakatakot na ungol ng Deep Sea King ay umalingaw sa lahat ng dako. Ang dagat sa paanan niya ay nagtataas ng mga haligi ng tubig na umaabot sa 10 metro ang taas, nagbubuhos ng tubig dagat kay Ur na nagmamasid sa sitwasyon. Salamat sa kanyang natatanging gravity control skill, kaya niyang sumakay sa hangin para obserbahan ang laban. Ngunit, bakit sa kabila ng napakaraming bala na pinakawalan ng dalawang federation, ang Ling power ng halimaw na iyon ay tumataas pa rin imbes na bumaba? Dahil buhay pa ang Deep Sea King. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng may banta sa likod ng makapal na usok, napakakalmado. Umungol siya ng malakas. Nang lumitaw ng buo, nagpalit-balat na siya, naging isang mutated beast na nasa bingit ng rank 4 na napakaastig. Tiyak na ang taong ito, si Ur, ang nag-utos sa lahat ng uri ng bala na umatake sa akin. Ibinuka ng Deep Sea King ang bibig, tumungo kay Ur na parang nagbabanta. Ngunit hindi siya natakot. Nakaramdam lang si Ur ng inis dahil ang mga armas ng tao ay walang epekto sa nilalang na ito sa harap niya. At ngayon, tiyak na gag-antay ito kapag natuklasan siya. At totoo nga, hindi na nag-aksaya ng oras ang Deep Sea King. Ibinuka ang bibig at nagpakawala ng isang maningning na haligi ng Ling power, balak na lutuin agad ang kalaban sa isang atake. Kung saan lumilipad si Ur, doon din nakatutok ang bibig ng dragon na nagbubuga ng haligi ng Ling power. Ang mga tao sa Federation na nanunood ng live feed ay nataranta. Mabuti kung mabuhay si Ur, ngunit ang pangunahing problema ay patuloy na lumalakas ang Deep Sea King. Hindi pa napupuksa ang target, patuloy pa ring tumataas ang Ling power. Peste! Sa ganitong takbo, malapit na siyang mag-breakthrough sa rank 4 at hindi na siya mapipigilan ng sangkatauhan. Nagngalit ang ngipin ng babae sa control room ng Huaxia. Hinayupak, anong klasing lakas ang kailangan ng tao para mapilas-pilas ito? Paglipat ng eksena, habang ang dagat sa lugar ng Deep Sea King ay sobrang magulo, sa napakalayo, kung saan bahagya lang naapektuhan ang dagat at may kaunting pag-alon, may isang mutated beast na nanonood sa laban. Ang Void Serpent, isang anyo ni Yuziyu, matapos mag-explore sa buwan, magtanim ng buto, at kung ano-ano pa, ngayon ay nakapulupot ang dambuhalang katawan sa ibabaw ng dagat. Matagal na siyang narito kasama ang babae na nakakapa, si Linga. Nang marinig ang balitang aatakihin ng Deep Sea King, lumabas na agad ang mag-amo para makiusyoso. Bamulong si Linga, Master, hindi pa rin ba tayo tutulong? Ang Deep Sea King na mag-isang lumalaban sa dalawang puwersa ng Federation ng sabay-sabay ay hindi madali. Baka mamatay siya bago pa umakyat sa rank 4. Isinara ni Yuziyo ang bibig at maikling sinabi, huwag magmadali. Hayaan muna silang maglaban ng kaunti. Kumunat ang noo niya at nagbigay ng teorya, paano kung mag-breakthrough siya? Hindi ba nila pipigilan ng Deep Sea King sa pag-breakthrough sa rank 4? Ang paglakas ng puwersa ng mutated beasts ay maganda, ngunit nandito tayo, Yuziyu at Linga, para pasukuin ang mga sea beasts. Hindi ba dapat iligtas natin siya sa pinakamahirap niyang sandali para mapasa atin siya? Biglang ibinuka ng malaki ang bibig ng ahas. Sumang-ayon si Yuziyu na gawin iyon. Kung gayon, hayaan nating ang Void Serpent na ito ang sumubok sa kanyang lakas. Ibinuka niya ng malaki ang bibig. Sa loob, ang istruktura ay ganap ng katulad ng isang ahas, wala nang bakas na ito'y mula sa ugat ng puno. Habang si Yuji ay baliw na nakikipaglaban sa gitna, ang mga puwersa ng Freedom Federation sa labas na linya ay puspusan din sa pag-atake. Ang iba't ibang armas na dala nila, ang mga bala ay walang tigil na ibinubuhos, at ang mga sea beast na parang nasasakal ay sumusugod, gamit ang kanilang mga katawan para direktang harapin ang mga kanyong may malalakas na putok. Sila'y lumilitaw mula sa dagat, ibinubuka ang malalaking bibig para kagatin agad ang mga armas. Kapag namatay ang isa, may kapalit agad. Hindi rin nagkakaiba sa panig ng Huaxia Federation. Ang kanilang mga armas ay walang tigil na tumututok sa iisang direksyon. Ang mga bala ay napakatindi, kayang tumagos sa balat ng mga king-level sea beast. Sila'y nagwawala sa sakit sa ibabaw ng dagat, nagpapatalsik ng puting bula. Ang nakakabinging mga ungol ay humahalo sa walang tigil na sipol ng mga bala,
parang impyerno sa lupa para sa mga sea beast na may kakayahan lamang sa pisikal na atake at walang kakayahang gumamit ng mga link power na bala. Sa pangkalahatan, hawak ng sangkatauhan ang sitwasyon. Maraming mga barkong pandigma ang hindi nagtitipid ng bala para hadlangan ang paggalaw ng mga sea beast, ginagawa silang mga buhay na target. Sa anumang paraan, hindi sila makalapit sa lugar kung saan mag-isang lumalaban si Yuji. Wala ring sandali ng pahinga si Yuji. Bilang nag-iisang tao na may kakayahan niyang lumapit sa Deep Sea Dragon King, sa bawat utos niya, mahigit 10 link power na bala ang nagtitipon sa isang maliit na bilog at bumubulusok patungo sa dragon sa ibabaw ng tubig. Kanina pa tumatanggap ng maraming bala ang Deep Sea Dragon King. Ibinuka nito ang bibig at patuloy na gumanti. Ang mga haligi ng link power mula sa nakabukas nitong bibig ay may diametrong umaabot sa 10 metro, humahawi sa ibabaw ng dagat, at madaling winawasak ang mga link power na bala. Link power na bala laban sa link power na bala, ang peak rank 3 na naghahanda para sa rank 4 na ay hindi ito makayanan. Sumabog ito ng pira-piraso sa himpapawid, naging banta ng basura, at pagkatapos ay nagkalat na bumagsak sa dagat. Sumisilip ang napakalaking ulo sa likod ng makapal na usok at alikabok. Itinuon ng Deep Sea Dragon King ang mapuot na tingin sa taong iyon, kasabay ng isang mapanlibak at mapanghamong tinig, sangkatauhan, ha? Ang inyong mga armas ay talagang patong-patong ano? Hindi natinag si Yuji at sumigaw bilang sagot para harapin ka, naghanda kami ng mahigit 10,000 link power ballistic missiles. Sa ngayon, wala pa kaming 100 nagagamit. Hindi pa tapos magsalita, ibinuka niyang muli ang kanyang mga kamay at paa, tumawag ng 5 beses na mas maraming link power na bala kaysa kanina. Gamit ang kanyang bihasang kontrol sa magnetic field, hindi naniniwala si Yuji na hindi niya may kakalat ang mga balang ito para maiwasan ang atake ng kalaban. Kailangan man lang niyang mapatili ito sa sakit para makaramdam siya ng kasiyahan. Gayunpaman, mukhang hindi lang iyon ang kayang gawin ng Deep Sea Dragon King. Ang mga aipo-aipo na umiikot sa paligid nito ay parang isang pagpapatunay na may dahilan kung bakit ito ang hari sa rehiyong ito ng dagat. Ibinaba nito ang ulo at bahagyang umungol. Ang maliliit na aipo-aipo ay agad na naging serye ng malulupit na buhawi. Ang mga ito ay umikot sa napakabilis na tulan, hinahalo ang ibabaw ng dagat, at tumataas hanggang sa mga ulap, na parang gustong higupin pati ang mga ulap. Ang Deep Sea Dragon King ay mag-isang umiikot sa gitna ng mga buhawi, mukhang napakamakapangyarihan at marahas. Nakakatakot isipin na marahil ay hindi pa nito na ilalabas ang kalahati ng kanyang tunay na lakas, ngunit nagawa na nitong takutin ang sangkatauhan. Ang mga live na imahe mula sa mga salamin ng barkong pandigma ay direktang ipinapadala sa kanilang mga mata, na nagpapapawis ng malapot sa mga sundalo. Ang mga higanteng aipo-ipong ito na lumitaw sa dagat ay higit pa sa kayang likhain ng kalikasan. Ang tindi nito ay marahil nasa kategory 10. Ang itim na dragon na iyon ay kayang baguhin ang panahon. Sa harap ng kalikasan, ang tao ay nagiging napakaliit. Alam ng Dragon King na ang kanyang pamamaraan ay magdudulot ng matinding takot sa kanila. Ibinuka nito ang malaking bibig at sumigaw kay Yuji, anong pang mga paraan ang mayroon ka? Gamitin mo ng lahat, ang 10,000 misil na naghihintay ang pinakamahusay na armas na hawak ni Yuji. Mabilis siyang gumalaw sa isang malaking puwang sa pagitan ng mga haligi ng aipo-aipo, iniunat ang kamay para kontrolin ang mga link power na bala, na agad na pinaputok patungo sa dragon sa gitna. Ngunit, hindi inaasahan ni Yuji na ang mga buhawi ay ganoon kadaling magbago ng direksyon. Habang papataas sila sa langit, bigla silang lumiko paalang. Ang mga dulo ng aipo-aipo, na walang laman sa gitna, ay hinigop ang mga bala papasok hanggang sa mawala ito, na parang nagtapon ka ng banta ng bakal na basura sa sako ng isang mangangalakal ng plastik at lata. Ang mga link power na bala ay gumawa lamang ng mahinang tunog at pagkatapos ay tuluyang naglaho. Kung hindi sumabog ang link power na bala, wala itong silbi. Nagngangalit ang mga ngipin ni Yuji, hindi makapaniwala na kayang lunukin ng buo ng aipo-aipo ang mga misil. Hindi ito katulad ng mga ordinaryong buhawi. Bigla, lahat ng bala ay sapilitang pinasabog ng sabay-sabay sa loob ng mga buhawi. Maningning na liwanag ang sumilip palabas, ngunit ang tubig ng mga buhawi ay nagawa pa ring pigilan ang buong link power sa loob. Ang tanawin ay napakakakaiba at hindi ka panipaniwala, walang sino man ang makakaisip na ang isang aipo-aipo ng tubig ay kayang maglaman ng mga ballistic missile sa loob, na parang mga kakon na unti-unting tumutunaw sa lahat ng link power na naipon ng tao.
Sakto sa sandaling iyon, ang laser ng Huaxia Federation ay biglang tumutok sa ulo ng dragon at bumulusok pababa. Mukhang marunong din maghintay ng tamang tiyempo ang mga taga-Huaxia. Tinarget nila ang lahat ng Aipo-Aipo na abala, at saka umatake sa Deep Sea Dragon King. Isang napakagandang plano. Dapat sana ay naharangan na nito ang pagtakas ng itim na dragon. Ngunit sa kasamaang palad, bukod sa lakas, mayroon din itong pambihirang bilis at liksi na katangian ng kanyang lahi. Sa isang bahagyang pag-ikot lamang ng katawan, ang Deep Sea Dragon King ay naging parang dragon na sumasayaw sa poste, dumiretso sa mga pag-ikot ng laser beam gamit ang gitna ng katawan nito nang hindi man lang nagagasgasan ang mga kaliskis. Sumigaw sa takot ang mga taga-Huaxia dahil sa sobrang pagiging madulas nito. Ang target ay hindi tinamaan. Dahil ang laser na ito ay bunga ng pinagsama-samang napakalaking lakas, ang kakayahang umikot nito ay nabawasan ng malaki. Hindi na ito makapagpaputok ng pangalawang beam. Kaya, ang mga tao mula sa Huaxia Federation ay nanood na lamang sa screen habang ang itim na dragon ay nag-iipon ng Ling Power sa lalamunan nito, naglalabas ng nakakasilaw na liwanag habang itinataas ang ulo. Ngunit ano ang target nito? Sandali, akala ng babaeng mahaba ang buhok, isang commander, ay nababaliw na siya nang mapagtanto niyang nakatingala ito sa kalangitan, kung saan nagmula ang laser kanina. Hindi maaaring ganito kaimposible. Diretsyong pinaputok ng Deep Sea Dragon King ang haligi ng Ling Power nito, tumagos sa madilim na ulap, lumampas sa atmosfera sa bilis ng liwanag. Malinaw na gusto nitong atakihin ng Ling Power Orbital Cannon, ang kaawa-awang satellite na nag-iisa sa labas ng kalawakan. Pagkatapos lamang ng ilang segundo, hinarap nito ang haligi ng Ling Power na bumubulusok mula sa Earth. Sa sandaling iyon, hindi na ito makapag-activate ng isa pang laser beam para lumaban, kailangan nito ng mas maraming oras para makaipon ng lakas. Walang kahit isang piraso ng kalasag para hamarang dito. Sumabog ang satellite sa labas ng kalawakan nang tamaan ito ng Ling Power ng Deep Sea Dragon King. Nagkalat ito sa libu-libong pira-piraso sa kalawakan, na lalong nagpalinaw sa dehado na posisyon ng panig ng tao. Ang kapa ni Yuji ay iwinawagayway ng parang baliw habang ang haligi ng Ling Power na tumama paitaas ay nagbigay liwanag sa kanyang kinaroroonan. Ilang segundo siyang nakatitig bago niya muling nahanap ang kanyang mga salita. Kanina, sobrang gulat niya na hindi siya makapagsalita ng kahit isang letra. Ano ito? Ganoon ba kalayo ang abot nito? Hindi inaasahan ng sangkatauhan na ang lakas ng Deep Sea Dragon King, kahit hindi pa ito umaabot sa rank 4, ay nasa ganito ng hindi maaarak na antas. Bahid ng kawalan ng pag-asa ang lumitaw sa mga mata ni Yuji. Gusto nila itong patayin bago pa ito umangat ng ranggo, ngunit mayroon pa bang kahit katiting na pagkakataon para sa sangkatauhan? Matapos asikasuhin ng satellite, muling nag-ipon ng isa pang nakakatakot na bukol ng lakas ang Deep Sea Dragon King. Sa pagkakataong ito, hindi na ito tumingala, kundi itinoon ang mga mata sa taong parang insekto na kanina pa paikat-ikot sa paligid niya. Matagal na kitang tinitiis, sunod-sunod na bala ang ipinapadala mo sa akin. Agad na nakilala ni Yuji ang susunod na target ng itim na dragon, siya mismo. Umungol siya, hindi maganda. Sa ganitong distansya, kapag tinamaan ng ganoong atake, magiging abo lang siya. Lahat ng metal sa paligid ni Yuji, sa loob ng 5 kilometrong radius, ay biglang nagtipon sa isang globo na pumalibot sa kanya gamit ang magnetic force. Para silang mga talulot ng bulaklak na orihinal na pinuton mula sa iisang bulaklak, na automatikong nagsasara ng may hindi inaasahang katumpakan. Sunod-sunod na tunog ng pagkalagutok ang umalingaw-ngaw. Ginagawa ni Yuji itong kanyang metal na kuta dahil wala siyang sapat na oras para iwasan ang mapamuksang atake ng mutated beast. Pinaputok ng Deep Sea Dragon King ang haligi ng liwanag patungo sa kanya, na may kasamang tawang hagekek. Magandang ideya na gamitin ang mga pira-piraso ng misil para depensahan ang sarili. Hintayin mong matapos kitang asikasuhin, hahanapin ko ang hari ng Europa, Vuong Kua Yuchu. Ang Ling Power na. Ito ay hindi may kukumpara sa haliging tumama sa satellite sa labas ng Earth. Ang lakas nito ay sobrang tindi na ang bagong tayong kuta ni Yuji ay gumuho at naduraj, vira tantan, sa bahagyang pagtama pa lamang. Sumigaw si Yuji sa sakit. Wala nang paraan para mapanatili ang mga pira-pirasong bala para protektahan ang kanyang katawan. Ganoon na lang, nalantad ang kanyang sarili sa gitna ng Ling Power ng kalaban. Kailangan niyang gamitin ang sariling magnetic field bilang kalasag. Bigla, sa bahaging iyon ng dagat, isang malakas na pagsabog ang naganap nang magbanggaan ang dalawang nakakatakot na puwersa.
Ang shockwave mula roon ay nagpabiyak sa dagat. Ang mga barkong pandigma na nasa malayo ay nayanig ng husto at matagal bago muling nakabalanse. Ang dalawang kamay ni Yuji ay puno ng mga hiwa, mababaw at malalim, na nakalantad sa labas, sunog, at puno ng pulang dugo. Bukod sa pagtitiis sa lakas mula sa ling power ng mutated beast, ang mga nagkalat na pira-piraso ng misil ay bumalik para saktan siya, nagdagdag ng ilang mga tama na nagdulot ng malubhang pinsala kay Yuji. Nakalutang pa rin siya sa ere, ngunit ang kanyang anyo ay sirang-sira at kaawa-awa. Ang kanyang kapa ay butas-butas at malinaw na ang kanyang espiritu ay bumabagsak ng malala. Bilang isa sa mga pride ng sangkatauhan, nasindak sila nang makitang ang isa sa kanilang mga hari, marahil tumutukoy kay Yuji bilang isa sa pinakamalakas, ay malapit ng mapatay. Dalhin ang barkong pandigma doon. Bigyan man lang siya ng oras para makatakas. Kaya, ang mga barkong pandigma ng Huaxia ay bigla ring nagbago ng pormasayon, na ikinagulat ng mga mutated beast na nahihirapang lumaban. Lahat ng barko ay lumingon at bumilis patungo sa ibang direksyon, na hindi nila maintindihan. Sa command bridge ng Huaxia, sunod-sunod na agarang ulat ang umalingaw-ngaw, ang hari ng Freedom Federation ay malapit ng mapatay. Ang commander ay isang nag-utos, gamitin ang lahat ng paraan para suportahan siya. Hindi natin pwedeng hayaang mamatay si Yuji. Hindi ba't ang ganito karaming barkong pandigma ay hindi makabili ng kaunting oras para makatakas ang isang superhuman? Ang plano nila ay gamitin ang lahat ng bala na mayroon sila para makatakas si Yuji. Bigla, isang lalaki mula sa radar, malamang radar team ang biglang lumingon at nagulat sa kapitan, may kakaiba dito. Sa sakop ng radar, kailan pa lumitaw ang isang pulang tuldok na mula sa labas na lugar at papalapit sa Deep Sea Dragon King sa napakabilis na tulan? May dalang ling power na tinatayang mas mataas pa kaysa sa Deep Sea Dragon King. Nagduda ang sangkatauhan kung ito ba ay isa pang nilalang na dumarating para tulungan ang dragon ng dagat. Hindi. Ang radar team ay unti-unting nakakuha ng imahe ng nilalang na iyon at agad na nagulat. Nakilala na nila ito. Ito ang higanting ahas ng buwan, Giant Moon Serpent. Binaluktot nito ang napakalaking katawan sa isang maliit na buhol, itinaas ang itaas na bahagi ng katawan, at dumausdos sa ibabaw ng dagat papunta sa kalaban sa harap nito, na nakatikom ang bibig. Mabilis na nakita ng Deep Sea Dragon King ang nilalang na iyon sa kanyang paningin. Kanina pa rin siya medyo umaasa na makakita ng isang nilalang na may ganoon kasaganang ling power na lilito sa kanyang teritoryo. Ano kaya ang hitsura nito? Ang paunang anyo ng Giant Moon Serpent ay ikinagulat ng Deep Sea Dragon King, na nakaagaw din ng atensyon ni Yuji na nakalutang malapit doon. Napunta lahat ng atensyon sa bagong dating. Patay na, nasa gitna siya ng labanan ng dalawang malalaking mutated beast. Pagdating ng Giant Moon Serpent, hindi ito bumati kan-inuman. Agad nitong ibinuka ang bibig at nag-ipon ng isang kakaibang lilang bola ng ling power. Ang target ay tiyak na walang iba kundi ang Deep Sea Dragon King. Ang dragon ay nahuli ng ilang sandali bago makapag-ipon ng lakas. Ngayon ay nagmamadali itong gumawa nito. Sunod-sunod na kalaban ang pumipilit sa kanya na mag-ipon ng ling power bomb. Nakakainis, kailangan niyang patayin ang ahas na ito para maging halimbawa sa mga gustong lumaban sa kanya. Ang bola ng ling power ay tiyak na pinaputok patungo sa Deep Sea Dragon King. Nagkaroon ng maikling palitan sa haligi ng ling power ng dragon, na lumikha ng makapal na singaw na tumalsik ng husto na wala ka nang makita sa harap mo. Nainis ang itim na dragon habang nilalabanan ng daloy ng lakas na bumubuhos sa kanyang mukha. Umungol ito ng mahaba para magpakita ng lakas. Wala pang 5 segundo, nakita na nito ang bibig ng Giant Moon Serpent na lumusat sa ulap ng singaw, tina-target siya, handa ng kumagit, dap. Hindi pwedeng hayaan itong makuha ang kontrol. Agad na ibinaba ng Deep Sea Dragon King ang magaspang nitong ulo, tinarget ang malambot na bahagi sa ilalim ng tiyan ng Giant Moon Serpent. Ibinuka rin nito ang mga pangil, handang makipagkagatan din. Tingnan natin kung sino ang mananalo sa kagatan. Ahas at dragon paakyat sa ulap, may punong gumagalaw-galaw, may-ari ba dyan sa bahay? Lumabas ka't kakagatan kita hanggang mamatay. Ito ang tula na napakaangkop sa walang katulad na tanawin sa harap ng mga mata ng sangkatauhan ngayon. Tula lang nakatingin si Yuji. Isang kakaibang lilang mutated beast ang di sinasadyang nagligtas ng kanyang munting buhay. Kahit hindi malinaw kung kaninong panig ito o bakit nito inatake ang Deep Sea Dragon King, dahil dito ay hindi siya nasawi. Ngunit sa command center, hindi sila kasing kalmado ni Yuji.
Lahat ay balisa at nag-uusisa, tingnan nyo. Isang higanting lilang sawa ang nagpapalobo at nagpapakita ng ngipin sa itim na dragon. Nagtataka silang naghula, posible kayang tinutulungan niya tayo? Ang kagat ng Void Serpent ay palaki ng palaki hanggang sa halos matuklap na ang balat. Ang Ling Power, na parang lason mula sa mga pangil nito, ay tumalsik kung saan-saan, na nagpadugo at nagpatili sa sakit sa itim na dragon habang walang magawa itong nagpupumiglas. Sa bawat paghiyaw ng Deep Sea Dragon King, mas lalong diniinan ni Lin Mo Yu ang kanyang kagat. Itinaas niya ang itim na dragon, pagkatapos ay kinagat muli sa katawan at itinulak pababa sa maalong tubig sa ibaba. Lumubog ka sa ilalim ng dagat, bilis. Sinubukan ng Deep Sea Dragon King na magpumiglas, umuungol ng malakas para makawala sa mga pangil, ngunit hindi ito nagtagumpay. Patuloy itong ibinabagsak ng sawa sa ibabaw ng dagat. Ang puwersa mula sa nakakatakot na lakas ay nagpataas sa ibabaw ng tubig sa isang bilog. Pagkalipas ng ilang segundo, tuluyan ng natabunan ng Deep Sea Dragon King habang hinihila ito pababa sa sarili nitong teritoryo. Gumawa ng sariling puwersa ang Void Serpent para itulak ang katawan nitong parang sawa na naging isang tuwid na palaso, tinuhag ang itim na dragon na parang isang walang magawang igat, patungo sa ilalim ng dagat. Ang pagbagsak nilang dalawa sa mga bahura sa ilalim ay gumawa ng malakas at masakit na kalabog para sa Deep Sea Dragon King. Ang soang palad na itim na dragon ay napanganga at nailabas ng dila, wala man lang kahit kaunting panlaban. Mukha na itong mamamatay. Biglang nag-ipon ng lakas ang bibig ng Void Serpent at naging isang higanting bola ng Ling Power, nagliliwanag ng maningning sa ilalim ng dagat. Nagbago ng isip si Lin Mo Mai. Hindi niya maaaring patawarin ang itim na dragon na ito. Kailangan niya itong patayin ngayon din. Kung hahayaan niya itong lumakas pa, tiyak na magiging napakalaking problema ito sa kanyang hinaharap. Ngayon, padadalhan niya sa kabilang buhay, Tinkin, ang Deep Sea Dragon King gamit ang napakalaking 1,000,000 Tramvan, Ling Power na naiipon sa kanyang bibig. Ang isang napakatigas ang ulo na mutated beast na hari ng isang rehiyon tulad nito ay hinding-hindi yuyuko sa kanya. Sa pag-iisip nito, ang mataas na antas na shockwave ni Lin Mo Mai ay direktang tumama sa naghihingalong itim na dragon sa kabilang dulo. Napakabilis at napakalakas nito na hindi na nito nagawang umiwas gaya ng ginawa nito sa laser beam na pinakawalan ng Waksha Federation noon. Ganoon na lang, ang manipis na balat sa tiyan nito ay tumanggap ng buong nakamamatay na tama mula sa Void Serpent. Ang soang palad na dragon ay napanganga at umungol sa matinding sakit ng walang tigil. Patuloy na diniinan ni Lin Mo Mai ang Deep Sea Dragon sa lugar na iyon, determinadong durugin ito pababa sa kailaliman gamit ang kanyang daloy ng Ling Power. Gusto niyang isang atake lang ay tapos na ang lintik na iyon. Ang ulo ng sawa ay lumitaw sa gitna ng maliliit na bula ng tubig, na parang alikabok. Ngayon, aagawin ko na rin ang teritoryo ng Deep Sea Dragon King para sa aking panig. Dagdag pa sa teritoryo na nakuha ko na mula sa Sea Beast King, tiyak na mas kapaki-pakinabang ito kaysa umasa na si Zuko ang isang hari ng sariling kaharian. Hindi pa patay ang itim na dragon, ngunit malubha na ang mga sugat nito, mukhang nasa estado ng pagkawala ng malay, lomo. Ang pulang dugo mula rito ay humalo sa tubig dagat, tanging mga malabong bakas na lamang ang nakikita. Gayunpaman, sadyang napakakapal ng balat ng dragon. Ang lakas ng atake ng sawa kanina ay tiyak na napakatindi para magdulot ng ganito kalubang pinsala sa Deep Sea Dragon King. Tahimik na pinagmamasdan ang kalaban, tinatansya ito, naramdaman ni Lin Mo Mai na humihina na ang Ling Power ng itim na dragon, at nagsisimula na rin siyang hindi maramdaman ang puwersa ng buhay, Sinmen LC, nito. Bigla, nanlaki ang mga mata ng kanyang sawa ng isang nakakatakot na pakiramdam ang biglang tumama sa puso ni Lin Mo Mai. Agad na pumulupot ang Void Serpent, sinusuri ang paligid para alamin kung kanino nanggagaling ang nakakatakot na Ling Power na kara-rating lang niyang naramdaman. Tiyak na may bagong kaaway na papalapit, at napakakakaiba ng Ling Power na ito, sigurado si Lin Mo Mai na hindi pa niya ito nakakaharap kailanman. Mula sa ilalim ng katawan ng sawa, kasabay ng umaalingaw na tunog sa ilalim ng dagat, isang malalim at kakaibang boses ang tumawag, Lin Mo Mai, sa wakas, nagkita rin tayo. Sumulyap siya, pilit na itinatago ang pagkabigla, at tinawag ang pangalan ng nilalang na iyon, Deep Sea Dragon King. Hindi, iisa lang ang nilalang na kayang sakupin ang katawan ng isang mutated beast at gawin itong sarili niyang lakas. Darkness, Hakam. Isinama nito ang Ling Power niya sa Deep Sea Dragon King na halos mapatay na ni Lin Mo Mai. Direktang hinarap si Lin Mo Mai.
Hindi ko inaasahan na nakarating ka na pala sa mundong ito. Maringgal itong lumitaw, na para bang inaasahan itong sasalubungin siya ni Lin Momay. Ibinuka ang bibig ng itim na dragon, na ngayon ay nababalot na ng maitim na presensya ng darkness. Sumagot ito, isa lamang akong hibla ng kaluluwa, Tia Linhan, ngayon. Mabilis din akong maglalaho. Sa pagkakataong ito, may ilang bagay akong gustong sabihin sa iyo. Hindi kailanman maiisip ni Lin Momay na ang isang puwersa ng kadiliman, Hakam, na inaakala niyang kailangan niyang labanan hanggang kamatayan ay gustong makipag-ayos sa pamamagitan ng isang kakaibang tanong. Tinatanong siya ni Darkness, gusto mo bang sumapi sa amin? Bago pa makatanggi ang kaharap, nagpatuloy ito, ikaw at ako ay walang hidwaan sa interes, Shung.li, wala ring alitan, NON. Wala tayong dahilan para maging magkaaway, lalong walang dahilan para magsimula ng digmaan. Ang masasamang mata nito, kahit walang mga balintataw, ay malinaw na nagpapakita ng interes habang inaanyayahan si Lin Momay. Maaari tayong magkamay sa isang mahiwagang paraan. Siyempre, alam ni Darkness na si Lin Momay ay nag-iipon ng lakas para harapin siya. Kaya, bago pa sila umabot sa laban ng patayan, gusto nitong mag-alok ng isang opsyon na iniisip nitong tiyak na pag-iisipan ni Lin Momay para sa kapakanan ng magkabilang panig. Nakatingin sa lilang sawa na matagal ng tahimik, pinaalalahanan nito si Lin Momay, ano sa tingin mo? Sabihin mo ang iyong iniisip. Sumagot siya ng 3 salita, napakalinaw, Tattoo CHI, tinatanggihan ko. Ang inis ay unti-unting pumalit sa kalmadong anyo habang sinasagot si Darkness. Ang pagsapi sa panig ni Darkness ay kamatayan, pag-aalay ng lakas dito. Pero kung makaanyaya ito, parang napakagandang alok. Ibinuka ng bibig ng sawa ang bibig at minumura ang nasa harapan, ang iyong pag-iral ay magpapabilis sa pagkasira ng mundong ito. Magiging dahilan ito para hindi na kami mabuhay. Habang nagsasalita, lalong hindi maintindihan ni Lin Momay kung anong kabaliwan ang iniisip ni Darkness para akitin siyang sumali sa panig na iyon. Lahat ng nilalang ay lalaban para mabuhay pa? O kung mamamatay man, dahil sa sakit o katandaan? Tayong lahat ay mga nilalang na buhay, totoong umiiral sa mundong ito. Ang lugar na ito ay magkakaroon ng bakas na nabuhay kami noon. Ang pagsali sa panig ni Darkness, ano ang pinagkaiba sa pagiging isang grupo ng mga ligaw na kaluluwa, si Handakai. Inis na sumigaw si Lin Momay. At ikaw, sisirain mo ang takbo ng mundong ito. Darkness, nais kong ideklara ang digmaan sa iyo dito. Hinding-hindi ko hahayaang sirain mo ang mundong ito. Mukhang ang matapang na sagot ni Lin Momay ay inaasahan na rin ni Darkness. Ibinuka nito ang ulo ng dragon at tumawa ng mahaba at malakas. Napaka-interesante, Lin Momay. Sa lalong madaling panahon, magkikita tayo. Kailangan mong mas lumakas pa, ha? Ang habilin ay biglang naging isang banta. Itinaas ni Darkness ang ulo ng dragon na puno ng madilim na enerhiya, matapang na tinitigan si Lin Momay, parang isang demonyo mula sa impyerno na nakatitig sa kanya. Ngayon, mas lalo na akong nasa sabik na makipagdigma sa'yo. Ngunit sa ngayon, hindi ko maaaring hayaang patayin mo ang aking alagad, fuck ha. Hindi pa tapos magsalita, ginamit na ni Darkness ang katawan ng itim na dragon sa buong bilis nito, umikot, at sumibat na nawala sa harap mismo ni Lin Momay. Natulala siya sandali, ha, tumakas lang ng ganoon? Ang lakas ng yabang kanina. Lahat pala iyon ay para makakuha ng pagkakataong tumakas. Nakakatawa talaga. Ang rank 4 na anyo ay kara rating lang mabuo, pero nagawa ko ng masugatan ng malubha. Tansya ko, ang ling power na kabubuo pa lang sa buong katawan niya ay winasak ko na. Ang natitira, ipaubaya na sa sangkatauhan ang pag-aasikaso. Maaari na akong umurong. Sa pag-iisip nito, iwinasiwas ng Void Serpent ang malaking buntot nito, nagpatuloy sa pagsisid sa ilalim ng dagat at umurong pabalik sa Northern Territory, Bakkan. Ayaw ng umahan ni Lin Momay para ituring siyang kaaway ng sangkatauhan. Sapat na ang Deep Sea Dragon King. Ang ilalim ng dagat, pagkatapos umalis ni Lin Momay, ay unti-unting tumahimik at dumilim gaya ng dati. Kaunting liwanag ang tumama sa mga palikpik ng dragon na marahang gumagalaw habang humihingal sa sakit. Pagkatapos umalis ni Darkness, ang Deep Sea Dragon King ay nanatili sa estado ng malubhang pinsala, humihingal, at walang tigil ang pag-agos ng dugo. Gayunpaman, nagawa pa rin niyang iligtas ang kanyang buhay. Bamulong-bulong itong nagmumura sa lintik na higanting lilang sawa, at pati na rin sa sangkatauhan na nagpahirap sa kanya hanggang sa maging ganito, Tentan Maday wasak ang katawan at kaluluwa.
Nanumpa ang Deep Sea Dragon King na maaga o huli, papatayin niya silang lahat. Kaya, binaluktot din ito ang katawan, gustong bumalik sa gitna ng kanyang teritoryo, papalayo sa mga tao na nakapalibot sa itaas. Kaunting pagkakamali lang ay mapapatay siya sa ganitong kalagayan ng malubhang pinsala, at syempre, ayaw niyang mapatay siya ng hamak na mga tao. Habang may buhay, may pag-asa si Yuji. Mabilis siyang lumipad sa ibabaw ng dagat, hinahanap ang bakas ng itim na dragon. Matagal-tagal din, naramdaman niya ang biglaang paghina ng link power ng dragon ng dagat. Bilis, hanapin niyo siya. Hindi natin siya pwedeng pakawalan. Lahat ng barkong pandigma ng dalawang federation, Linbang, sa utos niya, ay nagtipon at ginamit ang buong bilis para habulin ang mutated beast. Dahil ang lahat ng atensyon ng sangkatauhan ay nakatuon sa dagat, walang nakakaalam na sa Misty Great Mountain, Mvu Tyson, sa mga sandaling ito, mayroon ding mutated beast na umaangat ng rango, Thang CP. Ang haligi ng Link Power, Katsang Lin LC, bagamat hindi masyadong malaki, na nagpapahiwatig na katamtaman lang ang laki ng mutated beast, ay hindi maaaring maliitin ang lakas. At iyon ay walang iba kundi si Jiu Xian, Tiyutin, na pinipiga ang lakas sa kanyang katawan, pinapasok ito sa bawat hibla ng laman at ugat para umakyat sa susunod na yugto. Mukhang ang proseso ng pag-level up ay mas mabilis at mas maayos kaysa sa inaasahan. Mabilis na natapos si Jiu Xian. Pakiramdam niya ay nagbalik na siya, mas malakas at mas mahusay kaysa dati. Pumalakpak si Lin Mumay, ng 3 hanggang 8 beses, batam, pinupuri ang gwapong lalaki, Soai ka, na lalong nagpayabang kay 9th brother, Anchin. Nasa hanay na siya ngayon ng mga peak rank 3 superhuman, mutated beast, THC Tiethu Siu Fam rank Badinfong. Ang bilis ng kanyang pag-angat ay masasabing kahanga-hanga, Bachai Boshe, isa sa mga mutated beast na may pinakamabilis na pag-unlad sa ilalim ni Lin Mumay. Bumalik si Lin Mumay dito, sa Misty Mountain, masayang tinitingnan ng minamahal na Misty Mountain, masaya para kay Jiu Xian. Ang kanyang anyo habang umaangat ng rango ay mukhang napaka-komportable. Mabilis na lumipas ang panahon, 3 araw na ang dumaan na parang walang bakas mula nang makaharap ang Deep Sea Dragon King sa ilalim ng dagat. Tumingin si Lin Mumay sa kalangitan na walang buwan sa itaas. Palapit na ng palapit ang araw ng Link Power Tide, TWCHIU Lin LC. Oras na para tawagin pabalik ang lahat, hindi ba? Sa gitna ng gabi, tinawag niya ang kanyang kawan ng messenger pigeons. Kapag nakumpleto na ang bilang, sabay-sabay silang lilipad para tawagin pabalik ang mga mutated beast ng sabay-sabay. Mabilis na binilang ang mga falcon, sinabi ni Lin Mumay, Ada, Aer, at Asan, ipaalam ninyo sa mga legion na bumalik na sa Misty Great Mountain. Hamyunin ng malakas ang mga ito at sabay-sabay na ibinuka ang malalapad na pakpak, dumausdos sa kalangitan. Dahil si Big Brother na ang nag-utos, makakaasa kayong maghihintay kami sa balitang dala ninyo. Pagkatapos ng gawain, sumulyap siya kay Xiaoqing na laging nasa tabi niya mula pa noong laban sa Deep Sea Dragon King. Tinanong niya ito tungkol sa Link Power Guided Weapon at Orbital Cannon ng sangkatauhan na nomisda niya noon. Kaya bang gawin iyon ni Yancheng? Yancheng maaaring tumukoy kay Xiaoqing o sa kanyang kakayahan, lugar, tinaasan siya nito ng kilay at mahinang sumagot, Big Boss, ang Orbital Cannon, sa kasalukuyang kakayahan ni Yancheng, ay hindi pa kaya. Ngunit ang Link Power Guided Missiles, bullets ay walang problema. Sapat na iyon para masiyahan ang Big Boss. Puno ng mga plano sa isip, inutusan niya ito, sa ngayon, gumawa muna kayo ng Link Power Guided Missiles. Gumawa kayo ng pinakamaraming magagawa ninyo. Mukhang may kumpletong plano na si Lin Mumay. Masayang sumagot si Xiaoqing ng, opo, at agad na umalis. Kailangang ayusin na magkaroon ng pinakamaraming bala hanggat maaari. Pagkaalis ni Xiaoqing, tumingin si Lin Mumay sa ibaba at tinawag si Qinggang. Ang katawan nito ay umahan mula sa buhangin sa lupa, mabilis na nagtipon, at isang magaspang na boses ang nagsalita, narito po. Gusto niyang malaman kung ano na ang progreso sa mga lungsod na ipinaubaya niyang sakupin nito. Kahit hindi gaano karami, ang 3 lugar na iyon ay tiyak na magiging napakalaking tulong sa paparating na digmaan. Sa isang magaspang na boses, iniulat niya sa kanyang Panginoon, sa ilalim ng pamamahala ni Qinggang, ang mga tao sa 3 lungsod, matapos ang mahabang panahon ng pamumuhay kasama ang mga mutated beast, ay natuto ng makisama ng maayos sa kanila.
Ang magandang balita ay marami sa mga mutated beast na iyon ang nakipagkontrata sa mga tao, naging mga kasangga sa labanan. Bagamat noon pa man ay may mga modelo na ng pakikipaglaban ang sangkatauhan tulad ng paggamit ng mga sinanay na hayop, halimaw, konteksto, mga hayop na sinanay ng tao, karaniwan ay sinasanay pa rin sila ng mga tao mula pagkabata. Ngayon, nagbago na ang panahon. Matapos ang panahon ng magkasamang pamumuhay at pag-aangkop, nabuo ang isang malalim na pag-uunawaan sa pagitan ng dalawang panig, na nagbigay daan para magsama sila sa hirap at ginhawa, to enter life and exit death. Nasiyahan ng husto si Lin Moyu. Sa pagbabantay ni Qinggang sa mga lugar na iyon, panatag na siya. Ngayon, nagbigay siya ng utos para ipaalam sa lahat ng lungsod, ang ikatlong Ling Power Tide ay malapit nang dumating. Sa malalim na boses, pinaalalahanan niya si Qinggang, ihanda mo ang lahat para sa paghigop ng Ling Power para sa akin. Kahit simpleng salita lang, naunawaan na ni Qinggang ang lahat ng gawain mula simula hanggang dulo. Mahina siyang sumagot ng, opo. Ang ikatlong alon ng Ling Power na ito ay tatama sa parehong tao at mutated beast. Kung makakahigop sila o hindi ay depende sa kakayahan ng bawat isa. Ang mga lungsod ay magkakaroon din ng malinaw na pagbabago dahil dito. Ang mga pinuno tulad ni Qinggang ay tiyak na magiging abala. Biglang sumingit si Xiaoqing, huwag mong sabihin sa kanila na ito ay Ling Power Tide. Sabihin mong ito ay isang himala, para mapanatili ng mga tao sa lungsod ang kanilang pananampalataya. Mukha siyang seryoso, kaya't ang kanyang Panginoon, Lin Moyu, ay biglang napatawa na parang bata, ganoon ba kalala maglaro? Na para bang ang Ling Power Tide ay isang napakatakot na bagay. Palagi niyang nakikitang tensyon ado ang lahat, kaya nagpapatawa lang siya ng kaunti para mabawasan ang bigat ng sitwasyon. Kumunat ang noo ni Qinggang at sumagot, ipapaalam ko sa kanila para may ayos nila ang kanilang estado. Kung sasabihin kong yun ay Ling Power Wave o mahika ng Winx Enchantex na tutulong sa inyong mag-transform sa mga kakaibang bagay, malalaman nila pagdating doon. Pagkatapos magulat, si Qinggang ay naging isang tumpok ng likidong lupa at bumalik sa ilalim. Iniwan si Xiaoqing sa tabi ng Divine Tree. Tahimik niyang pinanood ang unti-unting paglaho ni Qinggang. Bigla siyang bumulong, nakita ko na siya, Xiaoqing. Sumulyap si Xiaoqing at nagtanong, sino? Casual na sumagot si Lin Moyu, darkness iyon pa lamang ay sapat na para mapasigaw siya sa takot. Ano, si Darkness? Ang Darkness ay ang dambuhalang puwersa na kailangang harapin ng lahat ng nabubuhay para ipaglaban ang karapatang mabuhay pa. At sinabi ng kanyang boss na nakita na niya ito? Imposible, bumaba ba siya sa impyerno at umakyat muli? Nanlisik ang mga mata ni Lin Moyu habang inaalala ang pagkikita nila ng kakaibang nilalang na iyon, bumubulong, bagamat isang maliit na bahagi lamang ng kamalayan nito, nagbigay ito sa akin ng pakiramdam na, masasabi kong napakakakaiba. Bigla, isang pakiramdam ng pagkabalisa ang nanaig kay Lin Moyu. Tiningnan niya ang kanyang apat na mapupulang, daliri, ugat, na may anyong halos katulad ng sa tao. Bigla niyang sinabi, akala ko ay sapat na akong malakas. Ngunit pagkatapos ng unang pagtatagpong iyon, hindi ko na naramdaman iyon. Ang nanaig sa lahat ay ang malalim na pakiramdam ng takot nang tumingin ako sa mga mata niyang itim at sa hindi kapani-pani walang madilim na aura ng nilalang na iyon. Bagamat nang direktang magkaharap sila ay mukhang hindi naman naapektuhan si Lin Moyu, siya lamang at ang mambabasa, ang nakakaalam na sa totoo lang, nawala ng kontrol ang Willow Tree. Ang kanyang kahinahunan ay napalitan ng takot, kaya siya napasigaw sa isang bagay na alam niyang hindi maaaring makipag-ayos. Ngunit para kay Lin Moyu, ang emosyong iyon ay dapat lamang niyang maramdaman noong tao pa siya. Subalit noong sandaling iyon, nakaramdam siya ng takot na mahirap paniwalaan. Si Xiaoqing ay tumahimik din, kasabay ng kanyang big boss. Alam niyang nag-aalala ito sa paparating na Ling Power Tide. Sumingit siya para magbigay lakas ng loob, tiyak na matatalo natin ang nilalang na iyon. Hindi lamang ang mga mutated beast, pati na rin ang sangkatauhan. Tiyak na lahat ay makakaligtas. Hindi na nagreklamo pa si Lin Moyu. Nanahimik siya na parang may kinakalkula. Naisip niya, bakit sa isang saglit ay natakot ako sa bagay na iyon? Ang pakikipaglaban kay Darkness ay magdadala lamang ng dalawang posibleng katapusan, una, mabuhay hanggang sa tumanda, pangalawa, mamatay at maging bahagi nito. Kahit isang puno ay alam na ayaw niya ang pangalawang pagpipilian. Kung gayon, kailangan niyang ibuhos ang lahat sa una. Sa pag-iisip nito, determinasyon ang sumilay sa mga mata ng Willow Tree. Malalim ang boses niyang inulit, tama.
Tiyak na hindi tayo matatalo. Hindi natin maaaring hayaang bumangon ang kadiliman at kunin ang lahat. Iwinasiwas niya ang lahat ng kanyang maitim na ugat, pinagsiksikan ang mga ito sa ibabaw ng lupa. Ano pa ang kailangang pag-isipan ngayon? Nagpa siya na si Lin Moyo. Kailangan lang niyang ituon ang lahat sa Ling Power Tide. Handa na ang Willow Tree. Ang buong korona, mga baging, at mga ugat ay inilabas lahat sa ibabaw ng lupa, handang tumanggap ng bawat sinag ng Ling Power na dadaan. Lumipas ang oras, mula umaga hanggang gabi, at pagkatapos ay umaga muli kinabukasan. Nang ang buwan ay nakabitin sa tuktok ng kalangitan, nagbibigay ng maputing kulay kahit sa araw, ang mga lumulutang na ulap ay hindi gaanong nagpabago sa tanawin. Ngunit si Lin Moyu lamang ang naghihintay ng isang partikular na pag-unlad sa buwan. Ang buto ng puno ng laurel na itinanim niya sa isang lugar doon, na tahimik sa loob ng ilang araw, ay biglang, nang walang babala, sumibol mula sa lupa at bato. Isang sanga na kulay pilak berde, na parang nagyelo, ang lumitaw. Ito ay malambot na umikot-ikot, at pagkatapos, sa isang iglap, lumaki hanggang sa maging sanga ng isang batang dambuhalang puno. Patuloy itong nagsanga ng nagsanga, puno ng sigla. Ang malalaking sanga ay kumikinang na parang yelo na nasisinaga ng araw, ngunit iyon talaga ang orihinal na kulay ng laurel. Maging ang malalagang dahon na nabuo nito ay kumikinang din sa ganoong kagandang berdeng kulay. Hindi nagtagal, ang puno ng laurel ay naging isang ganap na puno, ang korona nito ay malawak na nakabukas sa isang lugar, naging hari ng teritoryo kung saan ito tumubo. Isang araw, habang si Lin Moyu ay nakatingin sa langit at lupa, nagre-relax mula sa kanyang anyong willow tree, bigla, isang pamilyar na presensya mula sa buwan ang bumalik sa kanya, na nagpagulat sa kanya at napatitig siya sa malayo. Lumaki na ito, ngunit sa kasalukuyang anyo nito, hindi pa ito ganap na nabubuo, hindi ba? Hinayaan ni Lin Moyu ang laurel na kumilos ng kusa. Mula sa malayo, tumingala lamang siya sa buwan, umaasa na ang puno na kulay pilak ay magpapatuloy sa pagsisikap na lumago. Para sa sangkatauhan, ang buwan, mula pa noong lumang panahon, ay palagi na nilang pinag-aaralan. Mas lalo pa itong pinag-aralan sa panahon ng mga superhuman na may superling power. Ang buwan ang nag-iisang planeta na maaaring obserbahan ng tao anumang oras at hindi nila kailanman tinitigilan ang pagsubaybay dito dahil ito ang pinakamalapit at palaging umiikot sa Earth. Hindi nagtagal, isang batang lalaki, gamit lamang ang isang simpleng teleskopyo, ang nakatuklas na may tumutubong puno sa buwan. Ipinagmayabang ito ng bata sa kanyang ama, ngunit syempre, hindi naniwala ang ama nito. Pinagalitan pa ang anak sa sobrang paglalaro ng video games at sinabihang tigilan na ang pagsasalita ng kalokohan at pumasok na para mag-aral. Ang Departamento ng Astronomiya, mula nang tumubo ang laurel, ay nagkagulo rin. Paanong nagkaroon ng halamang tumutubo sa buwan? Naghiyawan sila na ipaalam agad sa ahensya ng pagsusuri ng Ling Power ang tungkol sa isang puno na biglang lumitaw sa kalawakan. Ang buong sangkatauhan ay nagkagulo. Ang mga imaheng direktang ipinadala ay nag-alis ng lahat ng pagdududa. Hindi ba't puno ng laurel yun? Mula nang lumitaw ang mga superhuman na nilalang, hindi na gaanong naglalakbay sa kalawakan ang mga tao tulad ng dati. Kung mayroon man, mga satellite lamang sa labas. Kaya, kahit may mga chismis noon na ang lilang sawa, Lin Moyu, ay umakyat sa buwan para maglaro, walang nakakaalam na si Lin Moyu mismo ang nagtanim ng buto ng puno ng laurel doon. Isang matandang lalaki na maputi na ang buhok mula sa Departamento ng Astronomiya ang nagsabi, ang puno ng laurel na tumutubo sa buwan ay tiyak na hindi magandang senyales. Kung ito ay lalaki at magiging isang puno tulad ng isang mutated tree, ang mga kahihinatnan ay hindi may isip. Isang willow tree pa nga lang ay nagdulot na ng pagkawala ng ilang lungsod para sa sangkatauhan, paano pa kaya kung may isa pang dambuhalang puno ng laurel? At ang pinakaikinababahala ng panig ng astronomiya ay ang posibleng pagkawala ng magnetic field sa pagitan ng Earth at buwan. Ang mga alon ay titigil sa paghampas sa baybayin. Ang planetang ito ay magiging isang patay na planeta kung mawawala ang magnetic field na iyon. Iyon ang iniisip ng mga tao, na mamamatay sila kung wala ang magnetic field. Sa Misty Great Mountain, medyo iba ang aming pag-iisip. Isang araw bago dumating ang Ling Power Tide sa lahat ng dako sa Earth, ang maulap na rehiyong ito ay sumalubong sa mga panauhin na matagal nang hindi umuuwi. Ang angka ng mga may pakpak na insekto, crustacean, sa pamumuno ni Qingfeng, ang unang lumitaw sa lupaing ito. Sa grupo, may mga kasing liit ng ordinaryong insekto, mayroon ding mga insektong kasing laki ng ilang palapag na gusali.
Matatiyog silang naglalakad. Kasama nila ang isang kawan ng mga baboy ramo na mukhang mababangis dahil sa matutulis nilang pangil, ngunit napakaayos ng kanilang paglalakad. Ang tribo ng primate ay laging lumilitaw ayon sa tamang pagkakasunod-sunod na itinakda noon pa, maliliit ngunit marami ang nauuna, katamtaman ang laki sa gitna, at sa huli, ang mga dambuhala na yumayanig sa lupa sa bawat hakbang. Ang mataong angka ng mga Soro mula sa Chinkyu ay lumitaw kasama ang angka ng mga daga, na para bang may usapan na silang magtipon noon pa. Huwag kayong matakot sa mga tigre, Soro, kung matatakot kayo, dapat sa mga maliliit na daga na minsang nagtulungan para lapain ang maraming kaaway sa utos ni Leng Feng. Ang mga hakbang na yumayanig sa langit at lupa at nagdadala ng lamig na nagpapalamig sa hangin ay mula sa mga Arctic polar bear, nagniningning ang kanilang madilim na asul na balahibo, na may madilim na aura sa kanilang ulunan. Sa likuran nilang lahat ay ang mga kapatid mula sa mundo ng bakal, mabagal ngunit tiyak ang bawat hakbang sa gitna ng hamog, sumasakop ng napakalaking espasyo, walang iba kundi ang kawan ng mga higanteng gagamba langgam at may pakpak na langgam. Yung may magulong buhok, sino pa yun kundi ang sumuko mula sa mundo ng bakal? Itinalaga siya ni Lin Moyu sa isang pangkat ng mga langgam at gagamba, may mga tauhan na siya. Ang kalangitan sa itaas ay naging itim dahil sa dami ng mga anino ng langgam na lumilipad ng mabilis. Ang tunog ng kanilang mga pakpak ay maririnig na parang kaluskos ng hangin na dumadaan sa mga dahon ng puno. Lumilipad sa pagitan ng mga ulap ang angka ng mga ibon, kasama ang mga peregrine falcon, immortal crane, at iba't ibang uri ng mutated vulture. Nakahanay silang lumilipad, sumusunod kay Ada na nangunguna, ang malalapad na pakpak ay humahawi sa mga puting ulap. Ang daan na tinatahak ko ay puro lipad kasama ang mga astig, hindi ka makakasabay. Isang maingay na grupo na hindi matukoy ang uri, ang mga siga ng gintong unggoy, kasama ang baboy ramo. Nang maglaon, nadagdagan sila ng 2 ulong lobo, makamandag na gagamba, at maraming iba pang kapatid na pinagbuklod ng damdamin, hindi ng lahi. Kakaiba ang kanilang mga lahi, mahirap isa-isahin ang pangalan. Mula sa mga reptilya, 4 na paa, 2 ulo, kahit ano ay mayroon. Tinatawag silang grupo ng mga matatapang dahil handa silang labanan ng sinumang manggulo sa kanilang mga kapatid. Ang grupo ng mga tao at mga mukhang tao ay mas tahimik na lumitaw, marahil dahil hindi sila gaanong marami at hindi gaanong maingay. Mukhang malungkot ang lahat, ngunit sa totoo lang, pinipigilan nila ang kanilang kasiyahan. Madalang na makita ang lahat ng mga hayop na nagtitipon tulad ngayon. Ang 9 na dakilang mababangis na halimaw ay matagal na panahon na bago muling ipinatawag sa Misty Great Mountain matapos silang bigyan ng lupa ni Lin Moyu. Hari sila sa kani-kanilang lugar. Nang magbalik, lahat sila ay mga kilalang siga. Hulaan ninyo kung sino ang kulang sa grupong ito. Libu-libong mutated beast ng iba't ibang uri, sa utos ni Lin Moyu, ang nagtipon sa ilalim ng korona ng willow tree. Nagbubulungan sila, halo ang tunog ng mabibigat na yabag, unti-unting nagtitipon hanggang sa maging siksikan. Nakatingala silang naghihintay sa sasabihin ng kanilang Panginoon, Lin Moyu. Una, inilibot niya ang kanyang mga mata sa mga grupo ng hayop, mabilis na binilang. Kumpleto na lahat, maliban sa dakilang ahas, Jinchazhi, at na nasa malayo para sa isang misyon. Lahat ay narito na. Walang sabi-sabi, walang pagpapakilala, ang void root ni Lin Moyu ay marahas na umangat mula sa lupa. Ayon sa kanya, lahat ay nagtipon dito para maghanda sa pagsalubong sa ikatlong Ling Power Tide. Ang void root ay unti-unting naging dambuhala. Bawat galaw nito sa hangin ay parang ungol ng isang mutated beast. Matagal nang pinaghandaan ni Lin Moyu ang araw na ito. Hindi niya maaaring hayaang magkanya-kanya ang kanyang mga mutated beast tulad ng mga nakaraang pagdaan ng Ling Power Tide. Ang void root ay direktang humampas sa kalangitan sa itaas. Imbes na tumagos sa hangin, para itong tumama sa isang harang, na nagpakislap. Ang dulo ng ugat ay lumubog sa loob ng bagay na nahawi nito. Palaki ng palaki ang hiwa, ngunit mukhang hanggang doon na lamang iyon. Hindi pumayag si Lin Moyu. Umungol siya, mabasag ka para sa akin, at muling ginamit ang buong lakas sa void root. Ang asul at malinaw na kalangitan sa itaas ay biglang nagbukas sa isang napakalaking liwanag. Mas tamang sabihin na ang kawalan sa itaas ay nahawi ng napakalaki. Mga pira-piraso ang nagkalat pababa, kumikinang, na naging dahilan para ang kulay ng kalangitan doon ay maging dilaw na parang dapit hapon. Nagulat ang mga mutated beast, tumingala sila habang ang mga butil ng Ling Power ay bumabagsak sa kanilang mga katawan.
Samantala, ang bitak sa kalangitan ay palaki ng palaki, hanggang sa halos matakpan na nito ang dating kalangitan sa itaas. Tanging ang kakaibang liwanag, na iyon na lamang ang natira. Mahigpit na nag-utos si Lin Moyo, higupin ninyong lahat para sa akin. Agad, mula sa bitak sa kalawakan, mataas na antas na Ling power ang suminag pababa sa buong lawak ng Misty Great Mountain, kung saan nagsisiksikan ang mga mutated beast, naliligo sa maningning na liwanag. Inihahanda niya sila para sa paparating na pagsubok, para lahat ng mutated beast ay makahigop ng matinding daloy ng Ling power mula sa tide. Determinado siyang walang sino mang mamamatay at mag-aalay ng lakas sa panig ni Darkness. Sa malalim na karagatan, kung saan mahirap makita ang ilalim, isang lugar na hindi pa nararating ng tao. Ngayon, kahit walang hangin, bigla itong umalo ng malakas sa ibabaw. Hindi malaman kung saan galing, isang maitim na bukol ang sumulpot mula sa dagat, nagpataas ng alon sa anyo ng mga dambuhalang haligi. Sa gitna ng mga kumikinang na patak ng tubig na malapit nang bumagsak pabalik sa dagat, isang itim na globo ang bahagyang umikot, pagkatapos ay itinutok ang isang maliwanag na guhit patungo sa kalupaan. Bigla nitong ibinukas ng malaki ang guhit na iyon, inilalantad ang isang maliit na blangkong puting balintataw sa loob ng mapulang paligid ng mata. Ang buong globo ay naglalabas ng masangsang na amoy ng kamatayan. Marahil, ito ang kamera na pinapagana ng kanin, humorous way of saying a living camera, spy, ni Darkness, na umahan sa lupa para manmanan si Lin Moyu.